سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng paksang ang mga sahaba, ang salin mga kasamahan, ang tinutukoy ay mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mga unang sumampalataya sa kanyang mensahe. Natalakay natin noong nakaraang aralin ang kahulugan ng salitang sahabi. Natalakay din natin ang tungkol sa pagkakainamang pangkalahatan sa pagitan ng mga sahaba, nakagaya sa kainaman ng mga muhajirun kaysa sa mga ansar. Muhajirun yung mga lumikas mula sa Makkah patungong Madina. Ansar, ito yung mga taga-adya ng mga lumikas. At ang pagkakainaman ng mga gumogol at nakibaka bago pa ang pananakop sa panahon ng kasunduan sa Al-Hudaybiyah kaysa sa mga gumogol at nakibaka matapos na ang pananakop ng Makkah. Natalakay din natin ang pagkakainaman ng mga dumalo sa labanan sa Badar at ang pagkakainaman ng mga kalahok sa Bay'atur Ridwan. Sa ngayon po ay dadako tayo sa pagkakainamang pang natatangi khas. Kung mayroon pong pagkakainamang pangkalahatan, ay mayroon ding pagkakainaman ang mga sahaba na pang natatangi o pagkainaman na pang bawat isa. Ang tinutukoy dito ay ang mga itinanging individual na mga sahaba nang higit kaysa sa iba pang mga sahaba. Sinabi na may akda, wa amatafadulul khas, hinggil naman sa pagkakainamang pang natatangi. Awalan, al-khulafa ur-rashidun al-arba'ah, fa afdalul ummati ba'da nabiyyina Abu Bakar as-Siddiq. Una, ang apat na matitinong khalifa o mga nagagabayang khalifa. Ang pinakamainam sa kalipunan ng Islam matapos ng propeta nito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar as-Siddiq. Siya ang pinakamainam na tao matapos ang mga propeta. Ang Siddiq o ang matapat ng umma na ito. Ang pangalan po ni Abu Bakar ay Abdullah bin Uthman bin Amir. Thumma Umar ibn al-Khattab bi'ijma'i ahli sunnah wal jama'ah. Pagkatapos si Umar bin al-Khattab ayon sa pagkakaisa ng hatol ng mga alagad ng sunnah at bukluran jama'ah. Ito ay ijma'. Walang sinuman ang sumalungat sa hatol na ito ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Waqad tawataran naqal min akthar min 80 wajhan an Ali radhiyallahu anhu annahu qala ala minbaril Kufa. Nagkasunod-sunod ang pagpapaabot ng hadith mula sa higit na 80 anyo ayon kay Ali radhiyallahu anhu na nagsabi habang nasa pulpito ng Kufa. Ito'y sinabi niya noong nagsisirmon siya sa Kufa. Khairu hadhil ummati ba'da nabiyyina Abu Bakar thumma Umar. Ang pinakamabuti sa kalipunan ito matapos ang propeta nito ay si Abu Bakar, pagkatapos si Umar. Nagsalaysay nito sina Imam Ahmad ng may tumpak na kawing ng pagpapaabot. Sahih ang sanad. At Ibnu Abi Asim
Sumang-ayon sa katumpakan nito si Al-Albani. Sinang-ayon na Albani na ito ay hadith na sahih. Wala yaqta'u Aliyun radiyallahu anhu bidhalika illa an ilm. Hindi nagtitiyak si Ali niyon malibang ayon sa kaalaman. Hindi magsasabi sa Ali ng tiyakan sa kahigtan o kainaman ni Abu Bakar at Umar sa iba pang mga sahaba malibang ayon sa kaalaman niya. Ibig sabihin ng tinutukoy ng kaalaman na mayroon siyang pinagbabatayan. Sapagkat si Ali bin Abi Talib ay hindi nagsasalita ng hinggil sa anumang bagay malibang may tiyak siyang kaalaman. At ang susunod sa kanilang dalawa ay si Uthman at Ali, na kung saan sinabi na may akda wa yalihima fil fadli Uthman bin Affan radiyallahu anhu lama rawa shaykhan min hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Sumusunod sa kanilang dalawa sa kainaman si Uthman bin Affan radiyallahu anhu batay sa isinalaysay ng Asyaykhan na tinutukoy ay Imam Bukhari at Muslim mula sa hadith ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Kunna nufadilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Kami noon ay nagmamabuti sa pagitan ng mga tao sa panahon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagmabuti kami kay Abu Bakar. Nagmabuti kami kay Abu Bakar, ibig sabihin, ang pinakamabuti, ang unang pinakamabuti ay sa Abu Bakar. Pagkatapos kay Umar, pagkatapos kay Uthman. Sa isang pananalita, yablughu dhalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam wala yunkiro. Saka umaabot iyon sa propeta, ngunit hindi siya nagkakaila niyon. Umaabot ang balitang ito, nakakarating sa propeta na ang opinion ng kanyang mga sahaba na ang pinakamainam sa kanyang mga sahaba ay si Abu Bakar, sunod ay si Umar, sunod ay si Uthman, at pang-apat ay si Ali bin Abi Talib, na kung saan ang kawalan ng pagkakaila ng propeta ay nagtuturo ng kanyang pagsang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakainamang ito ng mga sahaba. Nagsabi naman si Sufyan al-Thawri radiyallahu anhu, man qadama aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Ang sinumang naguna kay Ali higit kina Abu Bakar at Umar ay humamak nga sa mga nagsilikas at mga taga-adya. Nagsilikas mga muhajiron, taga-adya, mga ansar. Likawnihim qaddamuhu fil khilafa wa yalihi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Fatartibuhum fil fadl katartibihim fil khilafa. Ito ay dahil sa pagiging sila ay nauna sa kanya sa pagka-khalifa. Sumusunod naman kay Uthman si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kaya naman ang pagkakasunod-sunod nila sa kainaman ay gaya ng pagkakasunod-sunod nila sa pagka-khalifa. Sapagkat ang pagkakasunod-sunod po mga kapatid ng mga sahaba sa kanilang pagka-khalifa o paghahalili sa pamumuno ng ummah ay siya ring pagkakasunod-sunod nila sa pagkakainaman sa bawat isa. Ang pagkakasunod-sunod nila, ang una ay si Abu Bakar, ikalawa ay si Umar, ikatatlo ay si Uthman, at ang ikaapat ay si Ali bin Abi Talib. Nagkaroon lamang ng pagkakasalungatan sa opinion tungkol sa pagkakainaman sa pagitan ni Uthman at Ali lamang. Hinggil kay Abu Bakar as-Siddiq, siya ay may dakilang kahigtan sa ganang kay Allah. Mayroon siyang kalagayang mataas sapagkat siya ang pinakamainam na tao na sunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ipinag-adya niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam
sa panahon na tinalikuran ito ng mga tao. Siya ang agarang sumampalataya sa kanya sa panahon na tinanggihan ito ng mga tao. Siya ang nagpatotoo sa katotohanan ng mensahe sa panahon na ito ay pinasinungalingan ng mga tao. Siya ang kasama ng probeta at humalili sa kanyang pagpanaw. Tunghayan po natin ang sinabi ni Allah tungkol kay Abu Bakar na ganito ang ating mababasa. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Ang salin, kung hindi kayo mag-aadya sa kanya, nag-adya na sa kanya si Allah noong nagpalisan sa kanya ang mga kuffar bilang ikalawa sa dalawa. Noong silang dalawa ay nasayungin, noong nagsasabi siya sa kasamahan niya. Isipin po lamang natin ang salitang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idh yaqulu li sahibi. Noong nagsasabi siya sa kasamahan niya. Na tinutukoy ng salitang kasama ay si Abu Bakar. La tahzan, huwag kang matakot. Tunay na si Allah ay kasama natin. Kaya nagpababa si Allah ng katiwasayan niya rito. Nag-alalay siya rito ng mga kawal na hindi ninyo nakita. At gumawa siya sa salita ng mga tumangging sumampalataya bilang ang pinakamababa, samantalang ang salita ni Allah ay ang pinakamataas. Si Allah ang makapangyarihan, ang marunong. Ang ating binasa ay sa Suratul Tawbah number 40. Itsama po ng mga mufassirun, ng mga nagbigay ng komentaryo ng mga ulama sa Quran, na ang salitang thaniyat nain, ikalawa sa dalawa, at salitang lisahibihi, kasamahan niya, ang tinutukoy ay si Abu Bakar as-Siddiq. At walang isa man sa mga mufassirun ay sumalungat dito. Sinabi pa ni Allah na ganito ang ating mababasa sa isang sura, sa Suratul Lail, ang basahin natin, 17 hanggang 21. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ang salin, paiwasin doon ang pinaka-tagapangilang magkasala na nagbibigay ng yaman niya habang nagpapakalinis sa kasalanan at hindi para sa isang mayroon siyang anumang biyayang gagantihan. Bakos sa paghahangad ng ikalulungod ng mukha ng Panginoon niya, ang pinakamataas, talagang malulugod siya. Itsma din po ng mga mufassirun na tinutukoy sa mga talatang ito sa Suratul Lail na naglalarawan sa isang mananampalataya na pinaka mapangilag sa pagkakasala, nakakawang-gawa ng hindi umaasa sa ganti ng kanyang tinutulungan, sapagkat binibili kasi niya ang mga aliping sumampalataya upang maging malaya sa mga mapang-api nilang Panginoon, na wala naman siyang maasahang ganti sa mga mahina at dukhang alipin. Bakos ay ginagawa niya ito dahil sa paghahangad ng kaluguran ni Allah. Ang tinutukoy po dito ay si Abu Bakar as-Siddiq. Gayon din naman, isipin natin at ilarawan sa ating mga diwa ang nasasaad sa Sahih al-Bukhari na kahigtan ni Abu Bakar as-Siddiq na ganito po ang ating mababasa. Inna Allah khayyara abdan
bayna dunya wa bayna ma indahu fakhtara dhalika al-'abdu ma indallah. Qal fabaka Abu Bakar fa'ajibna li bukaihi ay yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyir fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadtu Aba Bakar walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakar. Pinapili ni Allah ang isang alipin sa mundo o anumang nasa kanya at pinili ng aliping iyon ang nasa kay Allah. Si Abu Bakar ay umiyak, kaya nagtaka kami sa pag-iyak niya sa ipinabatid ng sugo ni Allah tungkol sa isang aliping pinapili. Napag-alaman natin sa huli na ang sugo ni Allah ang pinapili at si Abu Bakar ang higit na nakakaalam sa aming lahat. Sinabi pa ng sugo ni Allah, tunay ang higit na nagmamagandang loob sa mga tao sa akin sa pagkakasama niya at yaman niya ay si Abu Bakar. Kung kukuha lamang ako ng Khalil, ang Khalil, pinaka matalik na kaibigan ang ibig sabihin. Kung kukuha lamang ako ng Khalil, bukod pa sa Panginoon ko, ay talagang kukunin ko si Abu Bakar. Subalit, ang nag-uugnay sa amin ay ang pagkakapatiran sa Islam at pagmamahalan. Lahat ng mga pinto ng masjid ay magsasara o isara ninyo maliban sa pinto ni Abu Bakar. Lahat po ng mga sahaba, alam natin, kapatid ng propeta sa pananampalatayang Islam at mahal nila sila mahal. Pero sa salatang ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung kukuha lamang ako ng Khalil, bukod pa sa Panginoon ko, ay talagang kukunin ko si Abu Bakar. Subalit ang nag-uugnay sa amin ay ang pagkakapatiran sa Islam at pagmamahalan. Ang mga salita pong ito ay pagdidiin na si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay nakalalamang at higit na mainam kaysa sa lahat ng mga sahaba. Kaya hindi naman ang salitang lahat ng mga pinto ng masjid ay isara ninyo o magsasara maliban sa pinto ni Abu Bakar. Ito po ay nagpapahiwatig na si Abu Bakar ang hahalili sa propeta na maging khalifa. Sapagkat ang masjid noon, yung masjid ng propeta, ay napapalibutan po ng mga bahay ng mga sahaba. At ang mga pintong ito ng mga masjid na direkta sa mga bahay ay inutos ng propeta na isara maliban lamang sa pinto ni Abu Bakar na hayaan itong nakabukas. Ang hadith po na ito ay sinabi ng propeta noong nalalapit na ang kanyang pagpanaw at noong matindi na ang sakit niya na kung saan hindi na niya kayang tumayo upang mag-imam sa pagsasala, ay inutos niya kay Abu Bakar na mag-imam sa pagsasala sa mga sahaba. Gayon din naman nasasaad sa Sahih al-Bukhari na mula sa ulat ni Umar bin al-Khattab na nagsasabi, Abu Bakar sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar ang pinuno namin, ang pinakamainam sa amin, at ang pinakamahal sa sugo ni Allah. At ang mga as-salafus salih, sila po ay nagtuturo, tinuturuan nila ang mga anak nila
ng pagmamahal kay Abu Bakar at Umar na gaya ng pagtuturo nila ng mga sura ng Quran. Ito ay mahalagang paniniwala na nararapat tumimo ng malalim sa mga puso ng mga mananampalataya, sapagkat ang pagmamahal kay Abu Bakar ay bahagi ng relihiyon at kabilang sa pananampalataya. Ang pagmamahal kay Umar ay kabilang sa pananampalataya at ang pagmamahal sa mga sahaba ay kabilang sa pananampalataya. Kaawaan nawa ni Allah si Imam Al-Bukhari na nagsabi tungkol sa mga sahaba na ganito po ang ating mababasa: hum fawqana fi kulli fiqhin wa ilmin wa dinin wa huda wa fi kulli sababin yanalu bihi ilmun wa huda wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Ang salin, sila ang nasa itaas natin sa pagkakaunawa, kaalaman, relihiyon at patnubay, at sa bawat gawaing nakamta nila ay sa pamagitan ng kaalaman at patnubay. Ang opinion nila ukol sa atin ay higit na mainam kaysa opinion natin ukol sa ating mga sarili. Ito po ay dakilang papuri sa mga sahaba na sila'y angat sa susunod na mga henerasyon sa pagkakaunawa, kaalaman, pagsasakatuparan ng relihiyon sa kanilang buhay, at sa lahat ng mga gawain nila ay batay sa kaalaman sa relihiyon at patnubay. At ang kanilang opinion ay higit na mainam kaysa sa ating opinion. Nasasa din po sa Sahih Muslim na nagtanong minsan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, man asbaha minkum al-yawma sa'iman? Qala Abu Bakar, ana. Qal, faman tabi'a minkum al-yawma janazatan? Qala Abu Bakar, ana. Qal, faman at'ama minkum al-yawma miskinan? Qala Abu Bakar, ana. Qal, faman ada minkum al-yawma mariyadan? Qala Abu Bakar, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tama'na fi mari'in illa dakhalal jannah. Ang salin, ganito po ang ating mababasa. Sino sa inyo ngayong araw ang nag-ayuno? Sumagot si Abu Bakar, ako po. At nagtanong pa siya, sino sa inyo ngayong araw ang nakipaglibing? Sumagot si Abu Bakar, ako po. Nagtanong pa siya, sino sa inyo ngayong araw ang nagpakain ng dukha? Sumagot si Abu Bakar, ako po. Nagtanong pa siya, sino sa inyo ngayong araw ang dumalaw sa may sakit? Sumagot si Abu Bakar, ako po. Nagsabi ang sugo ni Allah, sino man na kapag ang mga mabubuting gawang ito ay nagkasama sa kanya, ay tiyak na papasok sa paraiso. Ang mga kapuri-puring kakanyahan o katangian ni Abu Bakar, napakarami na hindi na natin kayang isa-isahan dito. At kung lilipat naman tayo sa mga kakanyahan at mga katangian ni Umar al-Faruq, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nasasaad sa Sahih Muslim at Sahih Al-Bukhari na ganito ang ating mababasa: ihiniyaban al-Khattab walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaytanu salikan fajjan ila salaka fajjan ghayra fajjik. Ang salin, o Ibnul Khattab, sumpa man sa kanya na sa mga kamay niya ang buhay ko. Tuwing makakasalubong ka ng demonyo na tumatahak sa isang daan, tiyak natatahak siya sa ibang daan bukod sa daang tinatahak mo. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, law kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn al-Khattab. Kung mayroon pang propeta matapos ko, tiyak na si Umar bin al-Khattab. Si Umar bin al-Khattab ay matapang
na laging nagsasabi ng katotohanan ng walang kinatatakutan. At kapag takot siya kay Allah ay nananahimik siya. Sa panahon ng kanyang khilafa ay nasakop ang mahigit 2,000 syudad, pamayanan at mga bayan. Sa pamumuno niya ay nasakop ang Syria, ang Iraq, ang Jerusalem, ang Madain, at hanggang sa umabot ang pananakop sa bayan ng Sindh na Pakistan sa ngayon. Siya ay mag-isang umikot. Ito ay palagi anyang ginagawa. Umiikot sa mga pamilihan at umiikot sa gabi upang siya sa atin ang kalagayan ng mga mamamayan. Sinabi na Abu Bakar tungkol kay Umar, sabi niya, ganito ang ating mababasa, "Ma ala dhahril ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar." Wala pang lalaki sa ibabaw ng lupa ang higit kong mahal kaysa kay Umar. Bula naman sa ulat ni Hisham bin Al-Hasan na nagsabi, sa pagbabasa ni Umar ng talata ng Quran ay nahihimatay siya at umiiyak hanggang sa siya'y matutumba at pagkatapos nito ay dadalhin siya sa bahay niya upang alagaan na inaakala ng mga tao na siya ay may sakit. Ito po ay nagpapahiwati sa tindi ng epekto sa kanya ng Quran at pagninilay-nilay niya sa mga kahulugan ng Quran. Siya rin, kagaya kay Abu Bakar, ay may maraming kapuri-puring mga kakanyahan at mga katangian. Kung lilipat naman tayo sa mga kakanyahan ni Uthman bin Affan, siya'y nakilala sa pagkamapagbigay. Siya'y kabilang sa mga mayayamang negosyante. May malakas at malalim na katiyakan sa pananampalataya. Naging tanyag na maawain at mapagbigay sa mga tao. Siya ay nanatili sa ganitong pamumuhay hanggang sa siya ay pinatay na isang api subalit dakila at marangal na nagtataglay ng napakaraming mga kakanyahang hindi na natin maisa-isa pa. Subalit, sapat ng karangalan na siya ay kinasal ng propeta sa dalawa nitong anak na babae na sina Ruqayya at Kulthum at pinangalanan siyang Dhun Nurain. Siya rin ang naghanda ng tinatawag na Jayshul Usra, hukbo ng kagipitan. Kagipitan kasi yun ay panahon ng tagutom. Ang mga sahaba ay mga naghirap, halos walang makain. Pero inihanda niya ang hukbong ito na tinawag na Jayshul Usra, hukbo ng kagipitan dahil sa kahirapan na naglunsad ng digmaan sa Tabuk. Nagamit ang sarili niyang yaman. Dinala niya ang hukbo na may 1,000 kamilyo at 70 mga ngabayo. Si Uthman bin Affan rin ang bumili sa balon na tinawag na balon ni Roma, na balon sa Madina, sa halagang 25,000 dirham, at ginawa niya itong ari-ari ang kaloob para sa lahat ng mga Muslim. Ibig sabihin, wakaf para sa lahat ng mga Muslim. Siya rin ang nagpalaki ng masjid ng propeta sa Madina. Siya rin ang bumili ng lupang nasa tabi nito sa halagang 25,000 dirham. Ang mga kapuri-puri niyang mga katangian ay napakarami. Tungkol naman kay Ali bin Abi Talib, siya ay isa rin sa mga pinatutuhanan ng propeta na papasok sa paraiso. Nagsaksi ang propeta na si Ali bin Abi Talib ay kabilang sa Ahlul Jannah o mga maninirahan sa paraiso. Kabilang din siya sa lupon ang 6 na tagapagtalaga ng khalifa o tagapili ng hahalili na mga sahaba, kinalugdan ng propeta hanggang sa kamatayan nito. Siya rin ay kabilang sa mga matitinong khalifa, al-Khulafa ar-Rashidun,
kabilang din sa mga pantas, mga ulama na nagpakalalim sa kaalaman sa Islam at kilala sa kaniyang zuhud o pagngingilin at isa sa mga naunang pumasok sa Islam. At tungkol sa kaniyang posisyon sa propeta, siya ay kagaya sa posisyon ni Harun kay Musa alayhimassalam. Ito po ay dakilang posisyon. Kabilang sa kainaman ni Ali bin Abi Talib na ang propeta ay nagdudua para sa kanya. At kabilang din sa kanyang kainaman na inalok ng propeta na mapangasawa ang anak niyang si Fatima radhiyallahu anha. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pinakamainam sa mga sahaba ay ang apat na mga khulafa ng propeta. Ang apat na sunod-sunod na humalili sa pamumuno ng ummah nang pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkasalungatan nga lamang ang mga as-salafus salih hinggil kina Uthman bin Affan at Ali bin Abi Talib, kung sino sa kanilang dalawa ang higit na mainam at nakalalamang. Ang ilan ay may opinion na nakakalamang at higit na mainam si Ali bin Abi Talib, at ang iba naman ay may opinion na si Uthman bin Affan ang higit na mainam, at ang iba naman ay walang kinikilingan sa kanilang dalawa dahil sa dami ng dalil hinggil sa dami ng kanilang mga kainaman at kahigdan. Tungkol sa pagkakalamangan at pagkakainaman sa pagitan ni na Uthman bin Affan at Ali bin Abi Talib ay karaniwan po sa panahon ng mga as-salafus salih. Hindi nila hinahatulang mubtadi' o mga kampo ng bid'ah at ligaw ang sinumang may sariling pananaw kung sino sa dalawa ang nakalalamang. Subalit, nagaganap po ang kahatulang bid'ah tungkol sa usaping khilafa. Napagkasundan nila na ang pagkakasunod-sunod ng khalifa ay una si Abu Bakar, sunod si Umar, sunod si Uthman, at ang ikaapat ay si Ali bin Abi Talib. At ang sinumang sumasalungat sa pagkakasunod-sunod na ito ay nahulog po sa pagkaligaw. Sinabi ng mga akda, Thaniyan, al-mubashiruna bil jannah wa humul khulafa'ul arba'ah wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin al-Awwam wa Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah wa Zaid bin Zaid ridwanullahi anhum ajma'in. Faqad syahida Nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ashrati bil jannah rawahul khamsah wa huwa sahih. Ikalawa, ang mga binalitaan ng pagpasok sa paraiso. Sila ay ang apat na khalifa, sina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, at Sa'id bin Zaid. Malugod si Allah sa kanila ng sama-sama sapagkat sumaksi ang propeta sallallahu alaihi wasallam para sa 10 ito ng pagpasok sa paraiso. Nagsalaysay rawahul khamsa wa huwa sahih. Nagsalaysay nito ang 5 at ito ay tumpak o autentiko, sahih, na kung saan ang pinagbabatayan nito ay ang hadith na ating babasahin. Abu Bakr fil jannati wa Umar fil jannati wa Uthman fil jannati wa Ali fil jannati wa Talha fil jannati wa Zubair fil jannati wa Abdurrahman bin Auf fil jannati wa Sa'd fil jannati wa Sa'id fil jannati wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah
fil jannati. Ang salin, si Abu Bakar ay sa paraiso, si Umar ay sa paraiso, si Uthman ay sa paraiso, si Ali ay sa paraiso, si Talha ay sa paraiso, si Az-Zubair ay sa paraiso, si Abdurrahman bin Auf ay sa paraiso, si Sa'ad bin Abi Waqqas ay sa paraiso, si Sa'id bin Zaid ay sa paraiso, at si Abu Ubaida bin Al-Jarrah ay sa paraiso. Ang nagsalaysay nito ay ang 5 kapag sinasabi sa hadith, rawahul khamsa, na ang nagsalaysay ay 5, ang tinutukoy ay sina Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, at Ibnu Majah. Ang mga ito ang tinutukoy kapag sinasabi na ang hadith ay isinalaysay ng 5. Kama dallatin nususo alal bisyara li ghayrihim. Nagpahiwatig din ang mga teksto ng pagbabalita ng nakagagalak para sa iba pa sa kanila. Hindi nangangahulugan na itong 10 lamang ang binalitaan ng pagpasok sa paraiso. Bagkus ang 10 ito'y sabay na binanggit ng propeta sa isa niyang hadith sa isang pagkakataon. Pero mayroon pa siyang binalitaan ng nakakagalak na pagpasok sa paraiso na iba pang mga sahaba na sinabi ng may akda, kabilal, kagaya ni na Bilal, na kung saan mayroong tekstong nagpapatunay na binalitaan din ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Bilal ng pagpasok sa paraiso. Sinabi niya kay Bilal na ganito ang ating mababasa, bima sabaktani ilal janna, madakhaltul jannata qatba illa sami'tu khashatak amami. Qal, ya Rasulullah, ma adhantu qatba illa salaitu rak'atain wa ma asabani hadathun qatba illa tawadda'tu indahu wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihima, ang salin. Sabi ng propeta kay Bilal, sa anong bagay ang dahilan ng pagkauna mo sa akin sa paraiso? Sapagkat kapag papasok ako sa paraiso, saan mo po na hadith na ito, salita ito ng propeta patungkol sa kanyang pangitain at sa ating aqida na ang pangitain ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay realidad o katotohanan. Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi ng propeta, sapagkat kapag papasok ako sa paraiso, ay naririnig ko ang kaluskos ng damit mo sa harapan ko. Sinabi niya o sinabi ni Bilal o sugo ni Allah, tuwing mag-adhan ako ay nagsasala ako ng 2 rak'ah. Tuwing mawala ng bisa ang wudu ko, ay agad akong nagwuwudu. At iniisip ko na karapatan ni Allah sa akin na magsala ng 2 rak'ah. Ibig sabihin, pagkatapos niyang magwudu, iniisip niya na obligado para sa kanya na magsala ng sunnah kay Allah. Sinabi ng sugo ni Allah, dahil sa 2 ito. Sinabi ni Umar bin Al-Khattab, ganito ang ating mababasa, kana Umar, yaqulu Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, ya'ni Bilalan. Si Abu Bakar ay pinuno natin at pinalaya niya ang pinuno natin, na ang tinutukoy ay si Bilal ar-Rabah na dating alipin na pinalaya ni Abu Bakar. Sinabi ni may akda, wa Thabit bin Qais, siya si Thabit bin Qais Shamash, na siya ay kinatawan ng propeta sa pagsasalita sa ilang mga tao dahil sa siya ay dalubhasa kasi sa lingwahe at dalubhasa sa pagde-deliver ng talumpati. Kaya tinawag siyang khatib o khatib ng propeta, at tinatawag din siyang khatib ng mga Ansar.
Dahil sa tungkulin niyang ito na khatib ng propeta, sa pagsasalita niya ay tumataas ang boses niya kaysa sa boses ng propeta. At ang ibinaba ang ayan na ito na ating babasahin, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. O mga sumampalataya, huwag kayong magtaas ng mga tinig ninyo higit sa tinig ng propeta. At huwag kayong maglakas ng tinig sa kanya sa pagsasabi gaya ng pagpapalakas ng tinig ng ilan sa inyo sa iba pa, dahil baka mawalang kabuluhan ang mga gawa ninyo samantalang kayo ay hindi nakararamdam. Ang aya na ating binasa ay sa Al-Hujurat number 2. Dahil sa ibinabang talata na ito ay sinabi ni Thabit bin Qais, ana kuntu arfa'u sawti fawqa sawtihi fa ana min ahlin nar. Nagtataas ako dati ng tinig ng higit sa tinig ng propeta, kung gayon ay kabilang ako sa mga maninirahan sa impyerno. Dahil dito, nagkulong siya sa bahay niya na malungkot sa pag-aakalang nawala na ng bisa ang pagka-Muslim niya. Hinanap siya ng propeta sa mga sahaba at sinabi sa kanya na si Thabit ay nagkukulong sa bahay niya, at ang dahilan ng pagkukulong nito dahil sa pag-aakala na wala ng saysay ang mga mabubuting niyang gawa, nawala na rin ng saysay ang kanyang pagiging Muslim at papasok na siya sa impyerno. Kaya sinabi ng propeta, bal huwa min ahlil jannah, bagkus siya ay kabilang sa mga maninirahan sa paraiso. Ito po yung pagsasaksi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Thabit bin Qais ng pagpasok sa paraiso. Siya ang unang pumasok sa Islam sa Madina nang narinig niya si Mus'ab bin Umair sa pangangaral nito ng Islam na kung saan ay bumibigkas ng Quran. Tinagurian siyang khatib dahil sa bihasa siya sa pagsasalita at dalubhasa sa lingwahe. Sinabi pa naman akda, wa Abdullah bin Salam radiyallahu anhum ajma'in. At si Abdullah bin Salam, malugod si Allah sa kanila ng sama-sama. Si Abdullah bin Salam bin Al-Harith, siya po ay dating Hudiyo ng Banu Qaynuqa at isa siya sa mga ulama ng mga Hudyo, ulama sa banal na kasulatan ng Judaism na Torah. Nasasaad sa Al-Bukhari at Muslim na mula sa ulat ni Sa'ad bin Abi Waqqas na mula sa tatay nito na nagsabi, قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال فيه نزلت هذه الآية شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. Ang salin, hindi ko narinig ang propeta na nagsasabi sa sinumang lumalakad sa lupa na ito ay kabilang sa mga maninirahan sa paraiso, maliban lamang kay Abdullah bin Salam. At ang talatang ito ay binaba dahil sa kanya na ang salin, wa shahida shahidu min bani Israel ala mitrihi fa amana wastakbartum, at may sumaksi na isang tagasaksi mula sa mga anak ni Israel. Ang tinutukoy dito ay si Abdullah bin Salam bin At-Thabit na tulad nito kaya sumampalataya siya. Ang tinutukoy ay si Abdullah bin Salam. Samantalang nagmalaki kayo, ang tinutukoy ay ang mga Arab na tumangging sumampalataya.
At marami pang binalitaan ng propeta ng nakagagalak na pagpasok sa paraiso. Subalit ito lamang ang binanggit ng may akda. Sinabi pa niya, Ahlu Baiti Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ng angkan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga pagkakainamang pangnatatangi na pinili ni Allah at itinangi ang angkan ng propeta ng higit sa iba pa. Wahum khamsatu butun tahrumu alaihim as-sadaqah. Alu Ali wa alu Ja'far wa alu Uqail wa alu al-Abbas wa Banul Harith bin Abdul Muttalib. Sila ay 5 pangkat na ipinagbawal sa kanila ang pagtanggap ng kawanggawa. Ang mag-anak ni Ali, ang mag-anak ni Ja'far, ang mag-anak ni Uqail, ang mag-anak ni Al-Abbas, at ang mga anak ni Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay humirang kay Kinana mula sa mga anak ni Ismail. Humirang sa liping Quraysh mula kay Kinana, humirang mula sa liping Quraysh ng angkan ni Hashim, at humirang sa akin mula sa angkan ni Hashim. Nagsalaysay nito si Imam Muslim. Sila po ang pinagkalooban ni Allah ng natatanging fadl o kagandahang loob na mga mag-anak ng propeta na 5 mga pangkat na tinatawag na mga pangkat ng Hashimiyah. Nagsabi pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti." Nagpapaalala ko sa inyo kay Allah kaugnay sa mga tao ng angkan ko. Nagpapaalala ko sa inyo kay Allah kaugnay sa ahlu baiti. Nagsalaysay nito si Imam Muslim. Walamma syaka ilayhi al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna ba'da Quraish yajfu Bani Hashim. Noong dumating sa kanya si Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu na ang ilan sa liping Quraish ay nagmamagaspang sa angkan ni Hashim, nagsabi siya, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wali qarabati." Sumpa man kay Allah, walang pumasok sa puso ng isang tao na isang pananampalataya hanggang sa umibig siya sa inyo alang-alang kay Allah at alang-alang sa kaanak ko. Nagsalaysay nito si Imam Ahmad. Ito ay nagtuturo sa kanilang kahigtan at kainaman. Wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu tayyibat. Kabilang sa angkan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga may bahay niyang kaaya-ayang dinalisay. Nagsabi si Allah, "Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Nagnanais lamang si Allah na mag-alis sa inyo ng karumihan o mga tao ng bahay at magdalisay sa inyo ng isang pagdadalisay. Ahlul bait o mga tao ng bahay na ang tinutukoy ay ang mag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang salitang ito ni Allah ay matapos na inukol niya ang salita niya sa mga may bahay ng propeta sa talatang 30 na sinabi niya na ganito ang ating mababasa, "Ya nisa an-nabi," o mga may bahay ng propeta. Sinabi naman yung akda, "Istafahunna Allahu li nabiyyihi wa ja'alahunna azwajahu fid dunya wal akhirah wa samahunna ummahatil mu'minin wa afdaluhunna Khadijah wa Aisha bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa baqiyatuhunna
Sauda bin Zam'a, wa Hafsa bin Umar, wa Salama, wa Habiba bin Abi Sufyan, wa Safiyatu bintu Huyay, wa Zainab bintu Jahsh, wa Juwairiya, wa Maimuna, wa Zainab bin Khuzaimah radhiyallahu anhunna jami'an. Humira nga sa kanila si Allah para sa propeta niya. Gumawa siya sa kanila ng mga baybahay ng propeta sa mundo at kabilang buhay. Tumawag siya sa kanila na mga ina ng mga mananampalataya. Ang pinakamainam sa kanila ay si Khadija at Aisha bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ang nalalabi sa kanila ay sina Sauda bin Sam'a, Hafsa bin Umar, Salama, Habiba bin Abi Sufyan, Safiya bin Huyay, Zainab bin Jahsh, Juwairiya, Maimuna at Zainab bin Khuzaimah radhiyallahu anhunna jami'an. Falwajibu tujahu sahaba ala ikhtilafi tabaqatihim wa maratibihim. Ang kinakailangan tungo sa mga kasamahan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga uri nila at mga antas nila ay ang sumusunod. Awalan, mahabbatuhum wa muwalatuhum. Una, ang pag-ibig sa kanila, ang pakikipagtangkilikan sa kanila. Ang pakikipagtangkilikan po o muwala na tinutukoy dito ay ang pagkampi, pag-aadya o simpatiya sa kanila. Wa taraddi anhum wal istighfaru lahum wa thana'u alaihim ahadan wa jama'at. Ang pagpapakalugod sa kanila, ang tinutukoy, ito ay ang panalangin na nawa kalugdan sila ni Allah, yung pagbabanggit ng radhiyallahu anhum, ang paghingi ng tawad para sa kanila, at ang pagbubunyi o pagpupuri sa kanila bilang mga individual at bilang mga pangkat. Kagaya po sa panalangin sa mga Ansar at Muhajirin o sa mga sahaba na kalahok sa labanan sa Badar, o panalangin sa mga kalahok sa Bay'atur Ridwan, o kaya Sulhul Hudaybiyah, ang kasunduang naganap sa Al-Hudaybiyah, yung mga kalahok na mga sahaba sa kasunduang ito. Nagsabi si Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ang mga lalaking mananampalataya at ang mga babaeng mananampalataya ay mga awliya, katangkilik ng isa't isa sa kanila. Matapos banggitin ni Allah ang mga Muhajirun at Ansar, sunod niyang binanggit ang mga tabi'in. Nagsabi siya, walladina ja'u min ba'dihim. Ang tinutukoy ay mga tabi'un. Yaquluna rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ang mga dumating nang matapos nila, tinutukoy ay ang mga tabi'in, ay nagsasabi, Panginoon namin, magpatawad ka sa amin at sa mga kapatid namin na nauna sa amin ang tinutukoy ay mga sahaba, nauna sa amin sa pananampalataya. At huwag kang maglagay sa mga puso namin ng isang hinanakit sa mga sumampalataya. Panginoon namin, tunay na ikaw ay mahabagin, maawain. Sila'y humiling ng kapatawaran para sa mga nauna nilang mga kapatid sa pananampalataya na kabilang sa mga sahaba na mga Muhajirin at Ansar. At sila'y nagpawalang kaugnayan, tabarrao, nagpawalang kaugnayan sa pagkakaroon sa mga puso nila ng hinanakit at suklam
sa mga nauna sa kanila sa pananampalataya na mga sahaba. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Ang tanda ng pagsampalataya ay ang pag-ibig sa ansar. Dito yung ginawa ng propeta bilang isa sa mga tanda ng pananampalataya ang pag-ibig sa mga ansar. At bilang kabaliktaran naman, at ang tanda ng pagpapaimbabaw o nifaq o pakunyaring Muslim ay ang pagkasuklam sa ansar. Ito ay Rawahul Bukhari. Nagsabi naman si Ali radhiyallahu anhu, waladhi falakal habba wa bara'an nasamata innahu la'ahdun nabiyyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wala yubaghidani illa munafiq. Sumpa man sa kanya na nagbiyak ng buto at lumalang ng kaluluwa. Tunay na ito ay talagang tipa ng propetang iliterato sallallahu alaihi wasallam sa akin, na walang umibig sa akin kundi isang mananampalataya at walang nasuklam sa akin kundi isang mapagpaimbabaw, munafiq o pakunyaring Muslim. Rawahu Muslim. At ito ang tungkulin sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, salamatul qulub wal alasinati lahum. Ikalawa, ang kalinisan ng mga puso at mga dila para sa kanila. Na ang puso ay walang karamdaman at bahid ng karumihan. Karumihan sa mga kasamahan ng propeta, walang karamdaman at bahid ng karumihan. Minal ghilli wa su'idhan wa minasab wal la'an, laban sa pagkamuhi at kasagwaan ng pagpapalagay at laban sa pag-aalipusta at pagsumpa, na kung saan ang pag-aalipusta at pagsumpa kabilang ito sa aqida ng mga Shia na sinusumpa nila at inaalipusta ang mga sahaba. Nagsabi si Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. At huwag kang maglagay sa mga puso namin ng isang pagkamuhi sa mga sumampalataya. Panginoon namin, tunay na ikaw ay mahabagin, maawain. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi wa walladhi nafsi biyadihi law ana hadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha madda ahadihim wala nasifa. Huwag kayong mang-alipusta sa mga sahaba ko, sapagkat sumpa man sa kanya na ang kaluluwa ko ay nasa kamay niya. Kung sakali ng isa sa inyo ay kumugol ng tulad sa bundok ng Uhud na ginto, hindi aabot ito sa dakot ng isa sa kanila o kalahati nito. Thaniyan, al-kufu amma shadara bayna ba'dihim wa ihsanu dhanna bihim wal i'tidari lahum bi annahum mujtahidun imma musibuna falahum ajran aw mukhtiuna falahum ajrun wahid. Ikatatlo, ang pagpipigil sa pagpuna tungkol sa anumang napagtalunan sa pagitan ng ilan sa kanila, ang pagpapaganda ng pagpapalagay sa kanila, ang pagbibigay dahilan para sa kanila na sila ay mga nagsusubikap sa pag-alam na maaaring mga tumama, kaya magkakaroon sila ng dalawang pabuya, o mga nagkakamali, kaya magkakaroon sila ng isang pabuya. Ito ay karaniwang nagaganap sa mga tao. At ang mga sahaba ay mga tao na nagkakamali at nagkakasala.
sapagkat hindi sila maasum. Hindi sila gaya ng mga propeta na maasum o hindi nagkakasala. Kung tumama man ang kanilang ijtihad, ay mayroon silang dobling gantimpala. At kung nagkamali man, magkakaroon sila ng isang gantimpala. At ito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah hinggil sa mga pagkakamali ng mga sahaba, na taliwas po sa paniniwala ng mga ligaw na sekta na dapat daw kasuklaman, batikusin at alipustain ang mga sahaba dahil sa kanilang mga pagkakamali. Walahum minas sawabiq, nagtataglay sila ng mga pangunguna. Nanguna sila sa pag-aadya sa propeta, nangunguna sila sa pagjihad, nagtiis, nagpakatatag sa pananampalataya, pagtalima, kaalaman, at pag-aadya sa relihiyon ni Allah. Sa lahat ng mga bagay na ito, sila ay mga nangunguna. Wal manaqib, wal hasanatil azima, ma yujjabu maghfiratud dunub, in kana qad sadara minhum dhanbun. Mga magandang katangian at mga dakilang magandang gawa na nag-oobliga ng kapatawaran ng mga pagkakasala kung may namutawi mula sa kanila na pagkakasala. Kung mayroon man silang pagkakamali o pagkakasala, ang mga ito ay katiting lamang kung ihambing sa mga pagtalima at pagsasakripisyo nila alang-alang sa pananampalataya at pag-aadya sa propeta at pag-aadya sa relihiyong Islam. Ang mga ito ay natakpan, naanod na, nabura na, o pinatawad na ni Allah. Rabi'an, al-bara'atu min tariqatir rawafid, ahlul ghulu fi ahlil bait, wal bughdi was-sabbi li'amatis sahaba. Ang kawalang kaugnayan sa pamamaraan ng rawafid, na mga kampon ng pagpapakalabis-labis kaugnay sa mag-anak ng propeta, at ang pagkamuhi at ang pag-alipusta sa pangkalahatan ng mga sahaba. Pinagsama dito ang dalawang masasamang paniniwala at gawain ng mga rawafid, ang pagpapakalabis-labis. Sila ay mga extremist sa Ahlul Bait hanggang sa pinag-ukulan na nila ito ng iba't ibang uri ng mga pagsamba, at ang kagaspangan naman sa mga sahaba hanggang sa hinatulan nila ang mga ito na mga kuffar, kinasuklaman at inalipusta nila. Wa min tariqatin nawasib, ahlul jafa wal adha li ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, at ang kawalang kaugnayan sa pamamaraan ng nawasib na mga kampo ng kagaspangan sa pananalita sa mga mag-anak ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang kailangang paniniwalang pinaninindigan ng isang Muslim tungkol sa mga kasamahan ng propeta. Sapagkat kung wala sila, hindi nakarating sa atin ang gabay ng Islam. Hindi nakarating sa atin ang kaalaman ng Islam kung wala ang mga sahaba at lahat ng mga kabutihan ng relihiyong ito sa ating buhay. Hindi ito makarating. Sila ang nagparating sa atin ng relihiyong ito, ng Quran, Sunnah, at lahat ng mga batas na ito ay nakarating sa atin dahil sa kanilang wastong pagkakaunawa na kung saan ay direktang pamamatnubay sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, ang mga sahaba ay may malaking puwang sa ating mga puso. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول.